Hello, what's up, what's up, what's up, what's up mga kapanalig ko, no? Katapos ko lang maligo. At kanina nung gumising ako, medyo masama yung pakiramdam ko. Sabi ko, ikikilos ko na lang dahil may mga events bukas. Ang Sanrio, kasama ko ang ibang mga Catholic Faith Defenders. No? Panoorin nyo kami sa Radio Veritas bukas. Ako ay guest speaker nila. Kinuha ako ng Radio Veritas sa ilalim ni Brother Marco Evangelista, no? So kita-kits tayo bukas 2 PM. No, at i-share ko 'yan sa Facebook account ko doon sa pagge-guest ko kay Kuya Marco Evangelista, at sisikapin ko na makausap si Kuya Marco Evangelista, si Tito Marco Evangelista patungkol sa mainit-init at naglalagablab na issue patungkol sa Roman Catholic Church and Catholic Orthodox, no? Napansin nyo kahapon, I am actually against sa sinasabi ng Eastern, no? Kasi may nag-comment dito. Pari daw siya ng Eastern Antiochian, no? At ang sabi niya, marami raw katuruan ang Roman Catholic Church na sumisira sa Eastern Orthodox, na which is mali. At patungkol naman sa usapin, no, kasi sinasabi sa akin, sabi ni Kuya John doon na una ang Orthodox kaysa sa Roman Catholic Church. Ito naman yung stand ko, kasi ang mga Katoliko ay may kanya-kanyang opinyon pagdating sa aral ng simbahan. No, ang mga Katoliko ay may mga views, and up to now, yung mga theologians pinagtatalunan pa din 'yan. Ang stand ng Western ang nauna sa practical na pamamaraan. Ang Eastern naman, silang nauna dahil nga sa Antioch. Okay. Nung napunta ang mga alagad sa Church of Antioch at nanatili doon si San Pedro ng 9 years, if I was not mistaken, no? Para magtatag doon ng iglesia, doon, kasi yun ang first, Gentile church, ang Church of Antioch. Hindi po kasi natin pwedeng sabihin na nauna ang Orthodox. Bakit? Dahil Bishop of Rome po si San Pedro. So meaning to say, nung naitatag po ang iglesia dyan sa Orthodox, kasama po at bahagi dyan ang western part. Hindi po natin pwede yung paghiwalayin. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Orthodox ang nauna at ang western part na lang ang sumunod. Hindi pwede. Dahil naupo si San Pedro bilang Bishop of Rome. So kung ano ang itinatag ni Paul at ni San Pedro doon sa Antioch, which is eastern part, saklaw po dyan ang western part. Kasi ang Roman Catholic naman kasing salita, yan ay bansag ng mga Protestant. Hindi po yan official name ng ating simbahan. Ang binigay ni San Ignacio is Catholic, na which is, itong si San Ignacio na inordain ni San Pablo under sa authority ni San Pedro, na nagpangalan sa ating simbahan na Catholic. Si San Pedro po, tandaan nyo, obispo ng Roma. Kaya kung ano man ang napuntahan ng mga apostles, kaakibat nun ang western part. Hindi pwede yung magkanya-kanya na porkit na unang Orthodox sulpot ang Roman Catholic. Hindi, kasi ang Roman Catholic at ang Catholic Orthodox sa eastern part, Catholic Church po ang tawag dyan, Catholes, Cataholos. Kaya lang sinabing Roman Catholic yan bilang pagpapakilala na merong mga Katoliko sa western part. Pag sinabing Eastern Orthodox, may mga Katoliko na nasa eastern part, no? May Catholic sa western at may Catholic sa eastern. At yung dalawang yan, hindi yan pwedeng paghiwalayin. Hindi pwede. Kasi si San Pedro, siya ang Bishop of Rome. Doon siya naupo Nasa atin nga yung St. Peter's seat, di ba? Nasa atin, which is yung Pope. Kung ano ang naitatag ni San Pedro sa mga bayan sa part ng East, kasama po dyan ng Western. Parang ganito kasi yung lalabas During sa Old Testament, God the Father.
Hindi pa na ipapakilala si Christ doon, hindi ba? Hindi pa nare-reveal din ng Holy Spirit. So, kung ang mentality ng isang Katoliko ay Orthodox ang nauna, sulpot ang Roman Catholic Church, lalabas sulpot si Christ. Sulpot si Christ, bakit? Nauna ang Ama. Na ipakilala ba sa sa Old Testament ang Jesus Christ? 'Di ba hindi naman? Na ipakilala ba siya doon, kaya nga hindi siya tinatanggap ng Judaism eh. Oh. Kung nauna, kung pagdating sa paunahan, tandaan natin na ang Christianity ay produkto ng Judaism. So, sulpot ang Catholic Church ng Judaism. Kasi nauna sila eh. Sila unang gumamit ng Tanakh, ng Old Testament. Oh, sila unang nagprosesyon. Ang Judaism ang naunang nagkaroon ng mga secret images. May mga ribulto sila nila Moises doon. Meron din silang mga historical places sa Jerusalem. Nandoon kung saan nakatira si Abraham. Andoon yung ni David. Nasa Jerusalem din. So, ganun ang mangyayari doon. Kung saan nagtatag o saan may umusbong na mga iglesia sa ilalim ng mga apostol, hindi po yan pwedeng salohin ng Orthodox. Kasi ang eastern part at ang western part before, nung wala pang schism, iisa yan. Wala pa yung there's no such thing as, kami nauna ha, RCC, wala kayo dito, nauna kami, hindi. Iisa yan. Kaya nga yung early church fathers ng Roman Catholic at early church fathers ng Catholic Orthodox, iisa. Kahit ang mga saints, may saints ang Roman Catholic Church sa western part, may saints ang Orthodoxy sa eastern part. At yung mga saints nila ng Catholic Orthodox, kinikilala nating mga Roman Catholic. Yung mga saints din ng western part, kinikilala ng Orthodox. Hindi yan pwedeng na magkanya-kanya yung solo-solo na ay nauna kami, dito kami sa Antioch. Si Pedro, ilang taon na nirangan dito. Sino ba si Peter? Bishop of Rome. Hindi lang naman siya bishop ng Antioch. So, kung lahat ng naitayo ni Paul at ni Peter, hindi pwedeng wala ang western dyan. Kaya nga mali eh. Mali yung sinabi ni Denmar na sulpot ang Roman Catholic Church kasi hindi naman talaga tayo Roman Catholic Church. Catholic Church lang tayo. No, maling-mali yung ganong mentality. Alam nyo, kaya may mga Katoliko na lumalaban sa Rome. Ang daming Katoliko lumalaban sa Rome dyan sa eastern part. Hindi naniniwala sa Pope. Ayaw tanggapin ng Novus Ordo. Novus Ordo Mass, ayaw tanggapin. Ano pa? Sa Eucharist, yung pagtanggap ng Eucharist sa kamay, hindi tanggap yan ng Eastern. Yung celibacy, yung hindi pag-aasawa ng mga pare, may mga Eastern part na nagdi-disagree dyan. Bakit? Kasi ang nagpapalakas sa loob nila na ang Christianity nagsimula sa Eastern part. Kaya ang lalabas, ang Catholic Orthodox, sila nagpasimula ng Christianity, which is wrong. Wala namang Catholic Orthodox noon, ang tawag lang sa atin, Catholic Church. Actually, noon wala pang ang pangalan yan eh. Wala namang pangalan before ang ating iglesia. Kaya kung kailan na itatag ang simbahan, way back 2,000 years ago, kasama dyan ang Western at ang Eastern, iisa yan. Kung ano ang katuruan ng Eastern part, ganun din naman sa atin. Nagkakatalo lang sa traditions. May mga Eastern part na traditional Latin mas lang yung ginagamit. May mga ibang mga Catholic churches na iba din yung Bible nila. Katulad dyan sa Ethiopia. Yung Ethiopian Bible nila, wala yung Revelation. Tapos usually ang laman pa ng Ethiopian Bible, yung history ng Ethiopia. Kasi kung magkakanya-kanya tayo, saan kukuha ng magisterium ang Orthodox? Ang Catholic Orthodox?
Saan kukuha? O, na kanino ba ang mga susi na kaharian ng langit? Saan ba namatay si Peter? Saan ba namatay si Paul? O, saan sila kukuha ng magisterium? Nasa sa atin yung labi ni San Pedro. Hindi naman pwedeng magsolo ang Orthodox. Kasi sila na una kiniklaim nila. Ang iglesia na nasa Orthodox, pinangunahan ni San Pedro. Nasaan ba si San Pedro? Di ba nasa simbahang Katolika? So kapag nasa simbahang Katolika, si San Pedro, ano ba yung dinidefine ng Catholic Church? Eastern lang ba? Hindi ba kasama Western dyan? Mali kasi yung mentality. Hindi ako doon papabor na ang nagpasimula ng Christianity o ang nagpasimula ng pagkakatatag ng Catholic is Eastern Orthodox. No! Kapag Western at tayo ay nagbanggit na tayo ay under ng Catholic Church at ikaw ay nasa Western part, pag sinabing Catholic Church, kasama po ang Eastern dyan. Ang salitang Roman Catholic Church, yan ay nagsimula sa panahon ni King Henry. Kasi bawal kang magsalita na Catholic ka pag ikaw ay nasa bansang England, ikukulong ka. Kaya nagpalabas ng batas si King Henry na pag ikaw ay bahagi ng western part, magsasabi ka dapat na anong tawag nito? Magsasabi ka dapat na ikaw ay Roman Catholic bilang paglalarawan na ikaw ay bahagi ng western part. 'Di ba? Ngayon, nagsasabi kayo ng schism. Noon, ang umiira lang Catholic Church. Wala pang Roman Catholic Church noon. Hindi yan ginagamit talaga ng simbahan. Yung Roman Catholic, hindi naman official name natin yan eh. Paglalarawan lang yan na may Katoliko sa West. Yung nagkaroon ng schism, sino bang humiwalay? At bakit ba may paghihiwalay? Ang Roman Catholic Church ba humiwalay? Sino ba ang tumutol sa mga naging paano ko ba sasabihin? Sino ba yung tumutol sa mga naging batas ng ating simbahan pagdating sa magisterium? Hindi ba't yung Catholic Church din? Kaya nga nagkaroon ng division yan eh. Nagkaroon sila ng issue sa Novus Ordo. Nagkaroon sila ng issue sa, yung iba ha, Novus Ordo. Nagkaroon sila ng issue sa Eucharist. Nagkaroon sila ng issue sa vow of celibacy. Ang daming tinutulan ng Catholic Church, na which is Catholic Church lang naman talaga noon. Ang daming tumutol doon sa naging batas ng western part. Pero never ang Roman Catholic ng western part ang humiwalay. Ang humiwalay sa mga Orthodox, hindi Hindi silang ano tinutol ng Roman Catholic sa Orthodox? Ang Orthodox sa eastern part ang tumutol sa Roman Catholic. Tapos, ang nangyari dyan, sa kasagsagan ng Ottoman Empire sa pananakop ng mga Muslim, yan yung mga tumutol dyan, yan yung Church of Antioch na yan. Maraming mga sa eastern part ang tumutol sa western. Kaya tignan nyo ang nangyari sa kanila, nakuggob sila ng mga Muslim. Kasi hindi sila nagpasakop. Hindi sila nagpasakop, kaya nga sila nakuggob eh. Ngayon, yung mga natitira dito sa eastern part, na yan ay balak yan kubkubin din ng Ottoman Empire, ang nagtanggol sa kanila Roman Catholic. Humingi sila ng tulong sa Roman Catholic Church na balak kaming kubkubin ng Muslim. Kaya ang Roman Catholic, nagpadala yan ng mga sundalo para protektahan yung mga natitirang Kristiyano sa eastern part. Hanggang sa dahil sa pagtatanggol ng Roman Catholic sa eastern part, dahil may mga bansa dyan na gustong sakupin ng Muslim, ang ginawa ng Ottoman Empire, ginerang ang Roman Catholic Church. Yan ang tinatawag na Battle of Lepanto, natalo sila.
Maraming gustong sumakop ng sa Vatican, natalo sila sa gera. Kaya yung ibang mga rights nagbagsakan yan. O, bakit ba bumagsak yung ibang mga right? Pwede naman silang humingi ng tulong sa Roman Catholic Church. O, gasino lang tumulong ang Roman Catholic Church dahil magagaling sa digmaan ng mga Romano. Bakit sila bumagsak? Hindi kasi sila nagpasakop. O, edi nasakop sila ng kalaban. O, yung mga natitira na Eastern Orthodox na yan, na Kristiyano, munti ka na yung masakop ng Ottoman Empire, tinulungan lang kayo ng Roman Catholic Church. Kaya nga hindi yan pwedeng paghiwalayin. Ang tradisyon ng Eastern part ay kinikilala ng Roman Catholic. Kung ano yung mga misa dyan, ano yung tradisyon nila na isinasagawa. Kung ano ang mga lengguwahe sa misa nila, iginagalang yan. Iginagalang yan. May sariling panuntunan ang mga patriarch dito sa sa kanilang mga iglesia. Sabi ni Cyrus Cahayo na unang Judaism, una Judaism. Hindi lang Judaism, pati Hinduism. Yan, halos magkakasabayan yan. Judaism, Hinduism, Taoism, nga, mga Buddhist. Kaya nga mga religion yan eh. Ang pinakahuling religion na sumibol, Muslim. Kasi 5 lang naman yan eh, 5 major religions talaga. Ang pinakahuli, Muslim. Diba? Almost 7 century sila nag-start. At nanakop sila ng iba't ibang bansa. Kaya hindi pwede na yung sasabihin na ang nagpakalat ng Christianity dahil nauna sila, Orthodox lang. Hindi pwedeng ganon. Kasi yung itinayong simbahan sa eastern part ay pinangunahan ni San Pedro. Hindi lang po kayo, mga Eastern, ang kumikilala sa... Hindi lang kayong mga Eastern ang kumikilala sa San Bato? Hindi lang kayo ang kumikilala kay San Pedro bilang obispo rin ng Roma yan. Kaya kung ano man ang naitatag ni Pedro sa eastern part, bahagi ang western doon kasi bishop din namin yon. Kaya wag nyong angkine na kayo na una. Sabay lang yan. Pare-pareho lang natin kinikilala si Pedro bilang obispo. Sabi ni Kuya Cyrus Cahayo, ano masasabi mo sa Sect of Nazarene? Well, yung Sect of Nazarene, as far as I know, yan yung sekta ng Judaism, di ba? Meron pa yan, di ba? May sekta pa na Pariseo, Sadduceo, Hellenetic ba yung tawag dong isa? Basta may marami kasi ding, kumbaga, sa bawat religion kasi may mga sulpot eh. Ang pagkakaiba lang sa sekta ng Judaism, hindi sila sect registered. Unlike sa Christianity kasi, kalimitan at karamihan sa sekta ng Christianity nakarehistro sa gobyerno. Yung mga sekta kasi ng Judaism, hindi yan nakarehistro sa gobyerno. Hindi sila, wala pang Security and Exchange Commission. Kahit ang Muslim, ang Islam may mga sulpot din yan. May mga sekta na tinatawag. Lahat, even ang mga Buddhist, ang Hinduism, kasi yan ang mga religion. Kapag hindi ka pwedeng matawag na religion kung wala kang sekta. Kaya pag sinabing sekta, sila yung sumulpot doon sa religion. Kaya yung Sect of Nazarene, sa Sect of Nazarene, alam ko yung Sadduceo, no? Sadduceo, Pariseo, alam ko si San Pablo ba? Hindi ko lang ma-recall kung Pariseo ba siya o Sadduceo. Basta si San Pablo, sekta yan ng noon, ng Judaism. Hindi pa yan nagki-Kristiyano, sekta yan. Kaya nga ang daming pinatay na Kristiyano niyan eh. Yung mga followers of Christ, ang daming pinatay ni Pablo kasi nga isa siya sa sekta ng Judaism. Naunang Judaism sa Christianity. To be honest, most of their traditions ay adaptation ng Catholic Church, katulad ng prosisyon. Paglalagay ng mga sacred images sa loob ng mga templo, meron tayo sa simbahan.
Ang Judaism, binatatayuan nila yun ng monumento, yung mga namatay na banal. Nasa Old Testament yan. Ganon din tayo, may mga saints. Ang Judaism, may Tanakh. Ganon din tayo. Meron din tayong New Testament. Diba? Na tinatawag na Injil. Kung may Torah, may Injil. Injil kasi yung tawag ng mga Muslim sa New Testament, Injil. Meron tayo. Ayun sabi ni Kuya Cyrus Kahayon, Pharisee si Paul dati naging sect of Nazarene, di ba? Alam ko sekta yan si Pablo ng Judaism, kaya matapang yan. Matapang yan si Pablo, kaya nga ganun katalino yan eh. Sobrang talino yan. Sa taas ba naman ng pinag-aralan. Maano yon, matalino yan si San Pablo. May mga sekta yan. Noon, nung hindi pa naitatatag ang iglesia, nung hindi pa nagsasabi si Kristo sa Matthew 16 verse 18, na Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nung panahon na yon na hindi pa yan na itatatag ni Christ, sulpot tayo ng Judaism. To be honest, yes. Kasi maraming mga early Christians ang ipinawawalang bisa yung kautusan under ng Judaism, sila nga yung nauna. Sila nauna Judaism, kaya kung sulpot ang RCC, mas lalong sulpot ang Protestante. Nung hindi pa nagtatatag si Kristo ng ng iglesia, tingin sa atin ng Judaism, sekta. Actually, sekta talaga, sulpot talaga tayo. Para tayong sa loob ng sa loob ng Judaism, isa tayo doon sa pinamamalian, yung kanilang mga ibang mga nagpagtuturo, ayon yun sa lumang kautusan. Pero, nung nagsalita na si Christ, na siya ay magtatatag ng kanyang iglesia, dun na tayo nagkaroon ng sarili nating religion. But before, nung hindi pa yan nagsasabi si Christ na na tayo ay tawag neto, hindi pa nagsasabi si Christ na magtatatag siya ng iglesia, sulpot tayo ng Judaism, magnulos dili kayo. Sabi ni Kuya Junel Prestin, yung palaspasan riyon nakuha natin sa Judaism, yes! Araw ng Pentecost. 'Di ba? Yung ibang mahal na araw natin, Old Testament 'yon, palaspas. Yung natin, yung ibang mga traditions ng Catholic Church, adoption natin yun sa Judaism. Ang pinagkaiba lang ng Judaism sa ating mga Katoliko, hindi sila naniniwalang Diyos si Christ. God the Father lang sila. Sa pagkakaalam ko nga sa Judaism, bawal yung yung hentil. No? Bawal lang sa kanila yung hentil. Sa pagkakaalam ko sa Judaism, talagang pang Jerusalem lang sila. Bawal ang mga tagalabas dyan. Kaya nga bawal ang sulpot sa Jerusalem eh. Bawal ang Protestant dyan. Batas ng yan, Israel. Bawal. Yes, Kuya Cyrus Kahayon, iniba lang na kaunti katulad ng Passover at mahal na araw, yes. Pero, ang mga traditions talaga ng mga Kristiyano, galing yan sa Judaism. Kaya nga, nire-respeto at ginagalang yan ng Catholic Church. Tignan mo, naggagalangan sila, Judaism at saka ang tawag neto, ang Catholic na nasa Jerusalem. Naggagalangan yan. Kasi, naniniwala pa rin naman tayo sa God the Father, naniniwala tayo na propeta si Abraham, naniniwala tayo na propeta sila David, sila Isaac, sila Solomon, sila Haring Solomon, pinaniniwalaan natin sila na mga banal at matutuwid. Kahit ang Job, naniniwala tayo sa aklat nila, the Old Testament. Kaya kahit pa paano, iginagalang tayo ng how can I say this, ng Judaism. Kasi naniniwala rin naman tayo sa pinaniniwalaan nila. Nagkatalo lang sa ibang mga traditions. Kaya nga ang tunay na religion, may traditions siya. Tingnan nyo ang Islam. Islam lang talaga yung medyo hirap. Medyo hirap ang Islam kasi Allah.
No, kay Allah sila eh, kay Allah. Samantalang ang Judaism at saka ang Catholic, God the Father tayo, kay Yahweh. Sila Allah. Yon kaya medyo hirap umadap ang tawag neto, ang Judaism sa kanila. Kahit tayong mga Katoliko, medyo mahirap silang maintindihan. Pero ganun pa man, itong tatlong religion na to, which is ang Catholic, ang Judaism at ang Muslim, may mga kanya-kanyang aklat yan. Ang Muslim may Quran. May Quran ang Muslim. Ang Judaism may Tanakh. Ang Catholic Church may Latin Vulgate. At hindi natin pwedeng sabihin na nauna ang Orthodox kasi lalabas yung iglesia na nasa Jerusalem, Orthodox lang yon, hindi tayo kasali. 'Di ba? Hindi tayo kasali doon. Hindi tayo pwede kasing magstand para sa akin na nauna ang Orthodox. Hindi sa akin kasi hindi ako pwedeng umagri doon. Kasi kung Orthodox ang nauna, lalabas ang Jerusalem, Orthodox lang yun. Hindi tayo kasali doon. Hindi bilong ang western part. Oh, hindi pwedeng ganon. Bakit? Bishop of Rome, nasa atin yung katawan ni Pedro? Oh, na paano yan? Nasa atin naman ang labi. Kasi, yung mga alagad noon, nung inutusan yan sila na maglakbay at pumunta ng bayan ng Roma, nadaanan kasi nila yan, yung Antioch. Siyempre, naglalakad lang noon, di ba? Meron na bang eroplano noon? Wala. Pero kung may eroplano noon, dediretso na ng Roma yan. Kasi sabi ni Kristo, pumunta sila ng Roma eh. Pero habang naglalakbay kasi yan, at that time, nung sila ay nasa pamamalakaya, yang mga alagad na yan, nagtalo-talo kasi. Nagtatalo-talo yan. Anong tingin nyo sa mga apostol, hindi mga palaban? Palaban yan. Nagtatalo-talo yan. Kaya nga nagkanya-kanya yan eh. Kaya ngayon napunta yan ng Antioch sila, ang natira dyan, si Pablo at saka si Pedro. Nagkanya-kanya na sila. Nagkaroon sila ng ng mga matitinding argumento. Na hindi tayo magkakasundo, dito na lang ako magtuturo. Yung isa, dito ako mangangaral. Nagtalo-talo yan. Kaya nung napunta yan si Pedro sa Church of Antioch na yan, pagano yan? Kaya nga ang tagal niyang nag-stay dyan eh. Pagano yan? Hanggang sa nakarating yan sa bayan ng Roma. At doon, siya naupo bilang obispo. Hindi si Linus ang first bishop ng Rome. Peter. At dyan sa Antioch, si Peter din, second bishop na lang si Evodius. Hindi po first bishop si Evodius, si Pedro din. Kaya kung first bishop ng Rome, si Peter, at first bishop ng Rome, si Peter sa Antioch, no? First bishop ng Rome, first bishop si Peter ng Rome, first bishop si Peter ng Antioch sa eastern part. May pinagkaiba ba? Wala. Dahil kung ano man ang mga naitatag ni Apostle Peter sa eastern part, bahagi ang western part dyan. Dahil ang magisterium and the authority ay na kay Peter, na which is pinapunta sila sa bayan ng Roma. Na kung ano ang ginawa mo sa bayan ng Jerusalem, Pablo, ganyan ang gagawin mo sa bayan ng Roma. So yung iglesia ng Christianity na nasa bayan yung iglesia ng Christianity na nasa bayan ng Jerusalem, ipinalipat yan sa Roma. Kaya nga sila nagpunta ng Roma, kaya nga dun sila namatay eh. Kasi nga, gusto ni Kristo na itayo ang iglesia niya, muling itayo sa bayang nagkakabunga, which is Rome. Nauna lang nilang nadaanan yung mga eastern part na yan. Pero ang goal talaga nila is maitatag yung Christian Church o yung simbahan ng Kristiyano sa Roma. Kaya nga yung mga yan, yung nagsasabi at nagkiklaim na nauna ang Orthodox tapos ang Roman Catholic Church sumulpot, mali. Wala pang Roman Catholic Church noon at hindi rin yung Catholic Orthodox ang tawag noon. Ang tawag lang noon, Catholic Church. Iisa lang yan. Kaya lang naman yan nagkaroon ng definition dahil sa schism. Pero kung hindi yan nagkaroon ng schism, Catholic Church lang pa din ang tawag dyan. Kung hindi nagkaroon ng sulpot, walang Roman Catholic Church. At hindi rin tayo pwedeng mag-claim na ang tunay na Kristiyano ay
ang tunay na Kristiyano ay mga Orthodox lang. Dahil 'di ba sinabi ni Evodius na tatawagin ko kayong mga Kristiyano diyan sa bayan ng Antioch. At dahil yan daw ay nasa eastern part, Orthodox lang yan. Hindi din ganon. Yung salitang Kristiyano, yan ay mula sa mga pagano. Hindi yan mula sa sariling ideya ni Bishop Evodius. Mula yan sa mga pagano na si Haring Agripa. Tawag kasi sa atin noon ng mga Hellenetics na tinatawag, Hellenetics pagan. May mga Hellenetics kasi doon. Sila nagbansag niyan sa atin, mga pagan, mga Hellenetics na, nandiyan na yung mga Kristiyano. Tignan nyo yung mga Kristiyano, Diyos nila tao. Tapos nagtatawanan sila, pinagtatawanan nilang sinaunang Kristiyano. Ganon kababa ang pagtingin ng mga pagan habang nandoon sila Peter sa Antioch. Kaya ang ginawa ni Evodius, no, na binabansagan tayong Kristiyano ng mga pagano, ng mga Hellenetics na sa paghahari ni Haring Agripa, niyakap niya yan. Kristiyano pala kami kasi sinasabi ninyo yung Diyos namin ay tao. Sige. Kayong lahat na nasa Antioch, Kristiyano ang itatawag sa inyo. Kaya tayo nagkaroon ng katawagang Kristiyano. Ang salitang Kristiyano ay hindi naman yan mula sa magisterium ng simbahan. Mula yan sa pagan. At niyakap na lang natin dahil totoo naman yung sinasabi nila na ang Diyos ng Katoliko ay tao at naging tao. Tao naman si Christ, di ba? 100%. Wala naman dun heretical sa sinasabi ng pagans. Kaya sinabi ni Evodius, sige, Kristiyano ang itatawag sa inyo. At itong si Evodius na to, ang nag-ordain dyan si Peter. Which is itong si Peter, obispo ng Roma. Kaya hindi pwedeng kung sino yung nauna. Walang ganon. Kaya lang naman nagkaroon ng solo-solo na yan dahil nagsolo sila. Alam niyo mga kapanalig, dahil sa mga ganyang statement, kaya lumalaki ulo at lumalaban ng ibang mga Eastern Rite sa Roman Catholic Church. Tingnan nyo, ang daming hindi nagpapasakop sa Novus Ordo. Ang daming, minsan itong pang mga, yung iba hindi ko nila lahat, yung ibang SSPX followers, anong ginagawa? Sila pa mismo ang sumisira sa Novus Ordo. May mga page yang mga yan, mga SSPX followers, may mga page yan, napasok ko yan dati. Nandoon pinapakita nila yung mga naging pagkakamali ng mga pari natin sa western part. Nandoon pinapakita nila yung mga nagsasayaw-sayaw. Na which is hindi naman din kasalanan ng ibang mga kabataan yon kasi hindi naman lahat aral. Pero anong sinasabi nila? Tignan nyo tong mga Roman Catholic Church, tama ba to? Liturgical abuses na to. Lahat naman tayo ay nagkakaroon ng liturgical abuses. Sa eastern part, meron din naman kayong liturgical abuses. Kaya lang, mas marami nga lang ang western part o yung Roman Catholic Church na liturgical abuses kasi mas marami kami sa inyo. Mas malaki yung nasakop ng western part kumpara sa eastern. Kasi yung ibang mga Catholic churches sa eastern, nagiba, bumagsak. Bakit? Nasakop kasi kayo. Ayaw nyo kasing magpasakop. Di nakubkub kayo ng Muslim. Ganon lang yon. Kaya ako, kung sinasabi nyo sa akin, sinasabi sa akin na iba, mas marunong ka pa kay Kuya Jando, hindi ako sa mas marunong. May kanya-kanyang mga opinion ang mga Kristiyano. Even sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, ang mga theologians ay may kanya-kanya silang mga opinion. Basta't hindi ka heretical. Kung kay Kuya Jado ang stand niya, nauna ang Orthodox, sa akin, walang nauna. Sabay yan. Sabay yan. Yung nagtatag si San Pedro ng iglesia sa Antioch, kaakibat nun ang western part. Dahil hindi lang sila ang may obispo kay Pedro, obispo din natin yun. Parang kay Christ, tsaka sa Ama. Nauna man ang Ama sa Judaism, at tayo naman kay Christ sa Christianity, hindi nangangahulugang sulpot si Christ. Dahil yung tinitignan natin doon, hindi yung pagdating ni Christ, kundi kung ano ang umiiral kay Christ, yung pagiging Diyos niya. Ganon din tayong mga
mga Katoliko, mapa-Eastern o mapa-Western. Hindi naman natin tinitignan dyan kung sino, kung saang lugar siya sumulpot, kung saang lugar siya nagsimula. Ang tinitignan dyan, kung anong simbahan yon, Catholic Church. Ano ba ang Rome? Catholic Church. O, ano yung Eastern? Catholic Church. May pinagkaiba ba? Wala. Ano bang binigay ni Ignacio? Kataholes, Catholic, Universal. O ano ba yung Rome? Universal, Kataholos, Catholic. Eh yung Eastern, Universal, Kataholos, Catholic. May pinagkaiba? Wala. Kaya kung nagtatag doon si Pedro sa Antioch ng iglesia, at yan ay pinangalanan ni San Ignacio ng Catoles o Kataholos, pareho lang yan. Pareho lang yan. Catholic tayo, Catholic din sila. Walang nauna, sabay tayong hindi sa sabay eh. Kasi itatayo ko ang aking iglesia. Isang iglesia lang. Kaya kung nagtatag si Pedro ng iglesia sa Antioch at isa lang ang iglesia na itinatag ni Kristo, hindi yan tumutukoy lang sa Orthodox, sa Catholic Church mismo kasama Western. Huwag niyong solohin. Bakit sinusolo nyo? Eh di kung Orthodox ang naunang itatag, so ano yung RCC? Oh, ano yung RCC ngayon na lalabas? May RCC na ba noon? Orthodox ba tawag noon? Catholic Church lang naman ah. Ano ba yung tinatag ni Christ? Catholic Church na nasaan? Nasa Jerusalem. O wag niyo sabihin Orthodox ang may-ari ng ng Catholic Church sa Jerusalem. Sila lang ang may-ari? Sila lang ang nasa ilalim nun? Hindi ba tayo bahagi ng iglesia sa Jerusalem? Bahagi tayo, hindi lang, wag salohin ng Eastern. Bahagi tayo dyan. Doon sa Matthew 16 verse 18, itatayo ko ang aking iglesia. Orthodox lang yon, hindi kasama ang Roman Catholic. Mali yon. Itatayo ko ang aking iglesia, yung iglesia na tinutukoy na tinayo ni Kristo, Catholic Church. Ano ba yung Catholic Church? Pag sinabing Catholic Church, Eastern and Western. Hindi nila pwedeng salohin yon. Disagree ako dyan. Hindi ako papayag. May mga Katoliko nagsasabi na hindi Orthodox ang unang tinatag. Hindi. Hindi Orthodox ang tinatag ni Kristo, Catholic Church. Ano yan, Eastern lang ang tinatag? Hindi tinatag ang Western? Oh. Ano yon? So kung Eastern ang itinatag, lalabas, peke ang Pope. Kasi magiging dalawa iglesia. Oh. Sa Orthodox, nagsimula ang Christian community. Actually, naglibot pa yan eh. Nung naglalakbayan si Peter, yan ay napunta ng Samaria, ng Caesarea Philippi. Lumibot muna yan sa Jerusalem bago yan napunta ng Antioch. Sabi ni Ate Guadalupe Bedanya, hindi naman sinabi ni Bro JD na nauna ang Orto. Sabi niya, West Side doon, pumunta ang East Side. Dinala ang iglesia sa West Catholic rin, pero humiwalay sila, naging Orto. Sila una pa din ang Catholic. Yes! Tama po. Tama po yan, no? Sabi ni Ate Guadalupe Bedanya, hindi naman sinabi ni Bro Jando na nauna ang Orto. Sabi niya, West Side, doon pumunta ang East Side. Dinala ang iglesia sa West Catholic. Pero humiwalay sila, naging Orto sila. Una pa din ang Catholic. O, see? Dahil, nung natapos na ang misyon nila San Pedro dito sa Antioch, no? Nagpunta na sila sa Rome. Kaya nga yung East, yung paglalakbay ng mga apostles from East, dinala yung faith na yan sa West. At dahil doon nga itatayo doon ililipat ang iglesia na nasa Jerusalem sa bayan ng Roma, kaya nga ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Diyan biglang lumaganap yung Christianity, lalong-lalo na nung naging Katoliko pa si Constantine.
Hindi pa pwede nilang i-claim Orthodox? O kung naunang Orthodox, lalabas dalawa yung iglesia ang tinatag. O, hindi tayo pwedeng magsalita ng kategorikal na ang unang itinatag Eastern part, no. Ang tinatag isang iglesia lang, Catholic Church, yun ang tamang sagot doon. Orthodox na ba tawag sa kanila before? Catholic Church sa tawag sa kanila. Roman Catholic Church ba tawag sa Katoliko before? Catholic Church lang din. Kaya kung mag-i-stand kayo, ang sasabihin ninyo, ano na una? Orthodox o Roman Catholic? Catholic Church. Pag binanggit nyo ang Catholic Church, yan ay pag-iisa ng dalawang right. Ng dalawang rights. Ito ang Eastern at Western. Pag sinabing Catholic Church, understood yon at given na yon ay binubuo ng Eastern at Western. Parang Trinity. Pag sinabing Trinity, understood yon, may tatlong persona. Diba? Tatlong persona. Ganon din yung Catholic Church. Pag sinabing Catholic Church, may dalawang right. Eastern right and Western right. Hindi tayo pwedeng may mag-direct na claim na Orthodox ang nauna. Talaga ba? O, kung Orthodox ang nauna, ibig sabihin nagtatag ng pangalawa. O, edi dalawa na iglesia ngayon. O, hindi ganon yung term. Sa Eastern Rite nagsimula ang paglalakbay. Bit, ang aral ni Kristo na mula sa Jerusalem kung saan nagtatag siya ng simbahan. At ang simbahan na itinatag ni Kristo sa Jerusalem sa Matthew 16 verse 18 ay ang Catholic Church. Huwag nating sasabihin na Orthodox nagsimula. Kasi kung sila nagsimula at nagkaroon ng Roman Catholic Church, dalawa na ang iglesia. O, dalawa na. Hindi naman tinuturo ng simbahang Katolika na hiwalay ang Orthodox sa Roman Catholic Church. Ang tinuturo ng simbahan, ang Orthodox at ang Catholic Church, ang Orthodox at ang Roman Catholic Church, Catholic Church ang tawag dyan. Catholic Church. Dahil lang yan sa schism. Kaya nagkaroon sila ng sarili nilang titulo. Pero noon wala naman yung ganyan. Kaya wag kayong papayag na porkit nasa Western tayo at sa Eastern naglakbay ang mga alagad, hindi tayo saklaw. Hindi nyo pwedeng i-divide yan. Kasi hindi naman yung location ng pinag-uusapan dyan, kundi yung faith at kundi yung faith at yung aral. Iba ba yung faith at aral ng Western sa Eastern? Hindi naman. Naniniwala ang Eastern sa Trinity, may Trinity rin naman tayo. Nagkakaiba lang sa traditions. Kaya wag kayong magkiklaim na maglalatag-latag dito yung mga mga Eastern na nagsasabing pari pa daw siya ng Antiochian? Oh? Hindi nyo pwedeng paghiwalayin yan. Hindi yan mangyayari. May apostolic ang Catholic Orthodox, may apostolic din ang Western. Kung kaya ng Eastern Rite patunayan ang kanilang faith magmula sa ngayon na patriarch na umiiral sa kanila hanggang sa mga apostol papunta kay Christ, kaya din natin yan. Ang Orthodox at ang Roman Catholic Church, pareho yang may kakayahan na ibigay ang detalye kung paano nila ipapaliwanag ang pinagmula ng kanilang pananampalataya hanggang kay Kristo. Kaya nga apostolic ang simbahang Katolika. Kaya nga one, Holy Catholic Apostolic Church. Iisa, one. Ano yung iisa? Iisang pananampalataya, iisang pagbibinyag, iisang Panginoon, at iisang ating apostolic, 12 apostles. Paano mo paghihiwalayin yan? Iisang pagbibinyag nga Iisang pananampalataya, iisang Panginoon. So, ibig sabihin, kung ano ang iglesyang tinatag sa Eastern part, saklaw doon ang Western by faith, hindi by location. Kaya wag niyong salohin. Holy. Yan din naman ang stand nila. One, holy.
Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Dapat lang kayong maging banal, si Kristo. Oh. Katolik, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Universal. Oh. Katolik din naman ng Orthodox, Katolik din ng Rome. Oh. Apostolic, at may apostolic succession ng pareho. Church, simbahan. Kinikilala nila si Ignacio, kinikilala rin din naman natin si Ignacio. Kinikilala nila ang Pope, kinikilala rin naman natin ang mga patriarch nila bilang mga Katoliko. Anong pagkakaiba doon? May pagkakaiba ba? May nauna ba? Wala. Paano may mauuna? Isa lang ang tinatag ni Kristong simbahan. Catholic Church. Pag sinabi niyong nauna ang Orthodox, aba, dalawa ang iglesia. Oh, dalawa pala iglesia tatag ni Kristo. So lalabas Peking Pedro yung nasa Vatican. Kasi pangalawang iglesia tayo, ganun ba yon? Hindi tayo pwedeng mag-claim na nauna ang Orthodox. Hindi Orthodox yon, Catholic Church yon. Saklaw doon ang Western, hindi lang ang Eastern. Huwag niyong solohin. Etong si Denmark, kung ano-ano mga pinagkikwento mo, umira lang naman niya pagiging SSPX mentality mo. Kahit nung Katoliko ka pa, ganyan din ang trip mo. Maraming mga organizations na tinuturuan mo na wag maniwala sa Santo Papa. Kala mo, di ko alam. Sukang-suka ka sa Luminous Mystery. Ano pa yan, na broadcast pa yan sa Radio Veritas. Kaya yung application mo, na sinasabi mong sulpot ang Roman Catholic Church, noon mo pa ginagawa yan sa simbahan. Hindi ka lang na-expose noon kasi Katoliko ka pa. Ngayon na lang naman lumalabas yung issue ni Denmar Santiago kasi nagsulpot na eh. Pero sa totoo lang, nung yan ay nagkatoliko, sakit ng ulo yan ng simbahan. Sa mga pinasukan GC niyan, marami siyang nakalaban na Catholic Faith Defenders kung ano-ano pinagtututuro. Hindi niya pwedeng ikumpara ang Roman Catholic pagdating sa faith sa Orthodox. Iisa lang yan. Kaya maling-mali yung sinasabi ng ibang Katoliko na unang naitatag Orthodox. Isa lang ang iglesyang itinatag. Oh. May mga standard references. The Roman Catholic Church can trace its history back 2,000 years ago. Oh. May mga standard references tayo dyan na ang Roman Catholic Church ay kaya nating patunayan na tayo ay tatag ni Kristo. Meron din sa Orthodox. Ganon din ang definition katulad sa Roman Catholic Church. Oh. Sino nauna doon? Ay pareho pala silang kaya nilang magpaliwanag ng pagkakatatag sa simbahan. O sino nauna doon? Hindi ba wala? Bakit? Iisa lang kasi tinatag ni Kristong simbahan. Hindi porket sa Eastern, nagsimulang maglakbay ang mga alagad. Eastern Orthodox na yun agad, ikiklaim nila sila lang, mali. Catholic Church ang itinatag ni Christ. Ha? Catholic Church. Pag sinabing Catholic Church, saklaw dyan ang East at ang West. Walang nauna dyan. Etong si Denmar, makapagsalita, nasulpot tayo ng Orthodox, mas lalo pa Seventh-day Adventist. Oh, hiyang-hiya naman ako sa Seventh-day Adventist. Kahit ang Orthodox, kilabanan niya ng debate, di siya mananalo dyan dahil meron silang apostolic succession. Hiyang-hiya naman ako, makapagsalita siya ng sulpot ang Roman Catholic sa Orthodox. Mahiyang-hiya naman ng Roman Catholic sa SDA. Kaya sana lawakan natin yung ating ang ating isip. Kung paano natin hihimayin yung mga sinasabi ng sulpot laban sa Catholic Church. Catholic Church po talaga. Yan ang binigay ni San Ignacio. Catholic Church, hindi po Roman Catholic Church, hindi rin
Catholic Orthodox. Wala pong ganyan, Catholic Church lang. Ang tinatag ni Christ, Catholic Church. Pag sinabing Catholic Church, saklaw ang East, saklaw ang West. Yung tinatag sa Jerusalem, yung tinatag sa Jerusalem, Orthodox lang yon? Hindi. Catholic Church yon. Pwedeng pumunta ang Orthodox doon, pwedeng pumunta ang ang Roman Catholic doon. Kasi sa atin yon. Kaya wag nyong i-claim, wag kayong buwakaw. Nasasabihin niyo na ang nauna ay Orthodox, mali. Isa lang ang simbahang tinatag. Yun ang Catholic Church. At ang Catholic Church ay binubuo ng dalawang rites. Eastern at Western. Ganun lang kasimple yan. Kaya sa mga sulpot dito, na nagsasabing sulpot ang Roman Catholic Church, sa Orthodox, talaga ba? Wala pang salitang Orthodox noon, Catholic Church lang. Kailan ba nagkaroon ng salitang Orthodox? Pag sinabing Orthodox, universal. Orthodox Church, Universal Church. Kaya wag kayong manira. Bago kayo magsalita patungkol sa sulpotang RCC ng Orthodox, isipin nyo muna kung sa panahon ng Antioch, Orthodox ba tawag sa kanila? Ano ang iglesia na tinatag sa sa Antioch? Orthodox? Hindi naman, di ba? Ano ang tinatag sa Antioch? Catholic Church. Yun ang proper. At pag sinabing Catholic Church, Eastern and Western part yan, sakla. Huwag niyong solohin. Huwag niyong solohin. At aaralin po natin yung mga naging paglalakbay ng mga apostles sa kanilang pamamalakaya. Mahalaga na malaman natin kung bakit nga ba sila nagwatak-watak. Ano po ba yung dahilan kung bakit sila nagkanya-kanya ng lakbay, paglalakbay. At ano ang kanilang mga naging kaso, bakit sila pinapatay ng mga paganong emperador. Meron ba silang nagawang paglabag sa bayan ng mga pagano kaya sila napugutan? Ano-ano yung mga naging paglabag na yon? Sino-sino ang kanilang mga nakakasama? Yan po sa kasalukuyan ay aking inaaral. But pansamantala, inihinto ko muna yung pagre-research ko dahil pinaghahandaan din po namin yung pinaghahandaan po namin yung pakikipag-meet kay Tito Marco Evangelista sa Radio Veritas, no? Siguro pagkatapos nun, aaralin po natin yung mga naging paglalakbay ng mga alagad at bakit sila nagkanya-kanya ng landas. At ano ba yung mga nangyari sa kanila doon sa mga panahon na napunta sila doon sa mga paganong bayan? Ano yung mga naging kaso nila sa mga pagano? Bakit ba sila pinugutan? Bakit sila namartir doon? Paano ba sila lumaban ng debate? Paano nila itinuro ang aral ng simbahang Katolika? No? At wag po natin kakalimutan mga kapanalig, pag sinabing simbahang Katolika, yan ay ang Eastern at Western. Pag sinabing Catholic Church, East and West yan. Pag sinabing Roman Catholic Church, Katoliko sa silangan. Pag sinabing Eastern Catholic Orthodox, Katoliko sa kanluran. Pag tumutukoy tayo ng mga Katoliko sa kanluraning bahagi, Orthodox. Catholic Orthodox. Kapag tayo naman ay tumutukoy ng mga Katoliko sa silangan, Roman Catholic. Pagpapakilala lang yan pagdating sa mga Katoliko na nasa West at nasa East. Pero ang original na pangalan ng mga yan, ng East at ng West, Catholic Church. Kaya meron tayong isang pananampalataya, isang pagbibinyag,
isang Panginoon at meron din tayong pare-parehong apostolic succession. Hindi po yan pwedeng angkinin ng Orthodox. Dahil hindi lang po si Pedro ang bishop ng Antioch, bishop din po siya sa Roma. Nandoon po yung kanyang bangkay kasama pa si Pablo. No? Kaya kung nagkiklaim sila na sila yung nauna ang Orthodox dahil kay Pedro, pwede rin tayong mag-claim kami din ang nauna dahil din kay Pedro. Kung nagtatag si Pedro sa East, pwede kong i-claim na sa Western yan. Bakit? Pwede kong i-claim bakit? Dahil yung nagtatag ng iglesia sa East, obispo ng Roma. Pwede ring i-claim ng Orthodox na sila nauna dahil obispo ng Antioch na si Pedro. No? So same lang. Kung nauna sila, nauna din tayo dahil kay Peter. Kaya hindi sila pwedeng mag-claim na kami nauna. Kayong mga RCC, mga sulpot kayo, no. Kayo nauna Orthodox, kami rin ang nauna. Bakit? Ang nagtatag ng simbahan sa Antioch, obispo ng Roma. Ang Orto, hoy kami nauna RCC dahil ang nagtatag ng iglesia sa Antioch, obispo ng Antioch, eastern part. Kung obispo nyo si Pedro, obispo din namin. Nasa amin palabi. Kaya kung saan man nagtatag ng iglesia si Pedro, saklaw doon ang western part. Dahil bishop din natin si Peter. Kaya nga hindi yan pwedeng maghiwalay. Hindi yan pwedeng maghati-hati. Dahil may mga ibang labi ang mga alagad na nasa pangangalaga ng eastern part. May mga apostles din na nasa ilalim ng Roman Catholic. O pag nagkanya-kanya, latagan tayo ng mga labi ng apostles. O, meron bang mananalo? Wala. Bakit? Dahil meron tayong pare-parehong apostolic succession. Kaya hindi yan pwedeng angkinin lang ng orto na sila nauna. Ang Catholic Church ay itinatag ni Kristo, isang iglesia lang. Isa lang po ang iglesyang tatag ni Kristo, walang iba kundi ang Catholic Church. At yan ay sinasaklawan ng eastern at western part, na kung saan dyan naglibot at umikot ang mga apostles para ipalaganap ang Christianity. Wag po nating sasabihin na Orthodox ang nagpalaganap o Orthodox ang nagpasimula. Wala pa pong salitang Orthodox noon, Catholic Church pa lang. Ang tawag sa Roman Catholic Church noon, Catholic Church lang. Ang tawag sa Orthodox noon, Catholic Church lang din. Kasi kapag sasabihin ninyo once again na Orthodox ang nagpasimula at lalabas na sulpot ang RCC, lalabas dalawa po yung iglesyang itinatag. Na which is very heretical na yung ganon. Huwag tayong buwakaw. Hindi porke sa eastern part nagsimula ang pamamalakaya ng apostles ay nangangahulugan Orthodox na yon. Hindi. Catholic Church po yun. Hindi lang Orthodox. Huwag natin niyang buwakawin. No? So yun lang po. Maraming salamat. Ako ay nagbigay lang ng maliit na suggestions and opinions. Baka kasi maguluhan kayo. No? Kaya kung sila ang mga Eastern, sasabihin nila at kakamkamin nila na sila yung yung nagpasimula ng Christianity, sila nauna sa RCC, hindi po ako papaya. Dahil ako po ay bahagi ng western part. Wala po akong pakialam sa locations. Yung obispo po ng Roma yung obispo po ng Rome, which is si Peter, nagtatag din naman ng iglesia sa Antioch. Kaya kung ano man ang tinatag ni Pedro na iglesia, bahagi po ang western doon. Dahil ang ating obispo, ang unang Santo Papa ng Roma, walang iba kundi si San Pedro. Kaya wala pong mas mataas o mas mababa pagdating sa eastern o sa western. Ang pinagkaiba lang kung bakit nasa atin ng magisterium, dahil ipinalipat ni Kristo ang iglesyang nasa Jerusalem sa Roma. Kaya nandoon ang Mother Church. At ang lahat ng mga Kristiyanong Katoliko ay dapat pong magpasakop sa Roman Catholic Church dahil sila po ang humahawak ng magisterium ng simbahan. No? Sila po ang humahawak. Dahil doon po ipinalipat ni Christ sa Roma mismo yung kanyang iglesia na itinatag
sa bayan ng Jerusalem. So yun lang po, maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Inilatag ko lang po sa inyo yung stand ko pagdating sa Roman Catholic Church at sa Catholic Orthodox. Sino nga bang nauna? Roman Catholic Church o Catholic Orthodox? Wala po. Dahil ang Roman Catholic Church at ang Catholic Orthodox ay Catholic Church. Ang Catholic Church, tatag ni Christ. Kaya, ang Roman Catholic Church at ang Catholic Orthodox, yan ay iisa. Iisang pananampalataya, iisang pagbibinyag, iisang Panginoon at parehong may apostolic successions, parehong may traditions. Yun lang po. God bless you. Maraming salamat. At nawa naibigay ko sa inyo yung idea ko patungkol sa kung paano ko ba nauunawaan yung usapin na ikinalat ni Denmar Santiago patungkol sa Orthodox at sa Roman Catholic Church. Yun lang po, maraming salamat and God bless.